Minsan ba nagbabasa ka ng mga comments online tapos parang meron ng ibang lengguwahe? Halimbawa, may mga salitang NGL, IYKYK, FR, Delulu, ayan. At papatanong ka na lang kung English pa ba to? Well, welcome sa Gen Z Language 101. NGL, not gonna lie. Ibig sabihin, sa totoo lang. Example, NGL, masarap yung kape. IYK, if you know, you know. Meaning, gets lang na mga nakaka-relate. Parang inside joke. Isa pa, FR, o ibig sabihin, for real. Meaning, seryoso, totoo. Example, that movie was sad FR. Isa pa, delulu o delusional. Pero kadalasan joke lang. Example, delulu ako, feeling ko gusto niya ako. Ate, hindi ibig sabihin na kapatid ha. Sa Gen Z Internet, parang expression siya ng grabe, girl o kaya be. Example, ate, anong ginagawa mo? Isa pa, cooked. Hindi literal na luto. Meaning, tapos ka na o kaya wasak ka na o kaya wala ng pag-asa. Example, kapag nakita ni mama grades ko, cooked ako. Isa pa, mid. Meaning, sakto lang, overrated at hindi impressive. Isa pa, no cap. Meaning, walang kasinungalingan o legit. Low-key o high-key. Low-key ibig sabihin medyo gusto mo lang sabihin. High-key naman ay obvious na gusto mong sabihin. At bakit ang daming abbreviations ngayon? Dahil ang Gen Z ay lumaki sa mabilis na internet. Short-form videos at memes at chats. Mas mabilis, mas maikli, mas relatable. Mas effective online. Kaya kung minsan parang cryptic ang comments nila, hindi dahil gusto ka lang lituhin. Internet culture lang talaga nila yan. Kayo po, anong mga Gen Z word ang alam ninyo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.